Masayang araw, mga ka-PL. Kahit yung kapilyedo ni Junior Marcos na si Francis Leo Marcos, mga ka-PL, hindi na ho nakapagtimpi. Pinuna na po ang mga kasinungalingan ng kanyang kapilyedong si Junior Marcos, mga ka-PL. Katulad na lamang po nang nasabi ni Junior nung kasagsagan po ng panggugulo po sa KOJC na nabanggit nga ni Junior na wala mang dalang mga baril yung mga kapulisan na pumasok. Ha? Wala man dalang mga tear gas. Samantalang kitang-kita po ng mata ko, mga ka-PL. May video pa nga ako. Ha? May content din ako niyan, mga ka-PL. Napuna ni Francis Leo Marcos ang kasinungalingan ng kanyang kapilyedong bangag na Pangulo. O eto ho ang video, mga ka-PL. Ipapanood ko po sa inyo. Mabuti pa itong mama na to, si Francis Leo Marcos. May talino, no? Marunong mag-isip. Tao ang ugali, mga ka-PL. Hindi katulad ni Junior. Hindi na nga marunong mag-isip. Mali na nga minsan sa mga ambush interview. Karami pang kasinungalingan na mga ipinangako niya sa atin para pang hindi tao ang ugali. O eto ang video ni Francis Leo Marcos, mga ka-PL. Puna niya ito kay Junior. Panoorin po natin. Ang hirap niyang ipagtanggol, mga kapatid. Nahihirapan ako ipagtanggol. Ay, nako. Ay, nako, Bonggit. Ang hirap mo ipagtanggol. If I will remember my life, since 2007, inikot ko buong Pilipinas para mag-humanitarian, magbigay ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Buong Pilipinas. Naaalala ko pa noon, 2013, bumaha sa Pasay. Kaming dalawa ng tiyaheng ko, at saka yung mga anak niya, si Fortuna, Barba, at saka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng monsoon ng Pasay. Ibig sabihin, ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. Grabe. Parang ang hirap ipagtanggol, no? Parang nahihirapan lang ako. Baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, hindi ka binibigyan ng tunay na report. Kagalang-galang na Pangulo. Yung pumasok sa KOJC, actually, hindi huusapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Yes. Hindi ho yun ang usapin eh. Ang pinag-uusapan dito sa kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Abay, nung nakita ko yung mga video, naka-full battle gear ho eh. Kulang na lang, may dalang basuka. Yung sinabi nyong walang dalang tear gas. Aba, ano ho yung usok na napakakapal at talagang sumisirit? Yun ba ho ay ulap o pugs? Buong buhay ko, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian, bit-bit yung pangalang Marcos. Pumunta ako ng Maguindanao. Inikot ko yan, yung buong Maguindanao na yan. Nag-humanitarian ako sa Sharif Agwak mismo, sa Sultan Kudarat, sa Sultan Mastura, sa Cotabato City. Ibiruin mo yun. Unfortunately, natalo tayo no, as Vice President yung tinatakbuhan mo. Nagpunta ako ng Lambayong, nagpunta ako ng Tacorong, nagpunta ako ng Lake Cebu, South Cotabato. Diyos ko. Alam mo yun,
halos lahat ng bayan sa Mindanao, inikot ko. Kinausap ko yung mga MILF. Nakausap ko si Commander Gordon. Kasama ko yung mga doktor ko. Bit-bit ang pangalang Marcos. Pumunta ako ng Palawan, halos buong Palawan, Puerto Princesa to Rizal, Palawan. Nag-humanitarian din ako ron, bit-bit ang pangalang Marcos. To let the people know that this humanitarian act is done by us. Nagpunta ako ng Catanduanes noong 2016. Buong probinsya ng Catanduanes, alam ni Governor Buboy Cuwa yan, yung 11 bayan sa Catanduanes. Ultimo Ilocos Norte, mismo sa Bintar. Kasama ko dyan sila Odette Visitacion at Janice Pascua. Ultimo sa Cordillera, di ba? Dahil nga sa pamimigay ko ng libre salamin at wheelchair, kinasuhan ako noong 2010 ng optometry law. Buong Cagayan, Isabela. You see? Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos no. Sa lahat ng dapuan ko. Kahit sabihin yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo nagbe-benefit niyan. Tapos, ngayon parang ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Ako'y naniniwala na iba ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas, ay hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Bagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mong mabuti yung report. Parang nanghihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. Mr. President, the people is waiting for you. Pumutok ang COVID. Noong 2020, sinakripisyo ko lahat ng kayamanan ko. Anong bit-bit kong pangalan? Marcos. Sa totoo lang nung March 14, ito, totoo to. March 14, 2020, nung 15 yung lockdown. March 14, 2020, pababa ng 2019. Walang ibang pinag-uusapan nun kundi si Yorme. Diyos ko, alam natin lahat na ang pangalan ni Yorme nun talaga naman boom! Yun na yun. Walang ibang usapin kundi Yorme. Pagtungtong ng March 15, 2020, lockdown! Nabura si Yorme. Francis Leo Marcos na usapan ng tao. Marcos. Kayo po, Mr. President. Apelido nyo yan. Namesake kayo ni Presidente Marcos. Kaya yun na yung pinag-uusapan nun. Marcos na. Nabura na yung Yorme. Diba? Why? Because there is Francis Leo Marcos who sacrificed everything, including his very own family. Sino na kinabang? Ako ba? Hindi po. Kayo. Bakit? Apelido nyo yung apelido ko eh. Ganon ko kayo yung pinaglalaban. O ayan, Dayunyor. Nakakahiya, napuna ka ng isang taong kaapelyedo mo, hindi politiko, hindi elected official, pero marunong tumulong sa mga kababayan natin. O ayan, napuna mga kasinungalingan mo. Mabuti nga't yang lang tungkol sa QJC ang napuna ni FLM. Hindi niya naisama yung sinabi mo nung SONA na meron tayong 5,500 na flood control project. Makalipas ilang araw, ayun, binaha. Nabuking tuloy na nagsisinungaling lang siya, mga kababayan. O ayan, napuna ang kasinungalingan mo. Sige pa! Magsinungaling ka pa nyo! Para madagdagan pa nitong mama na ito. Pero Sir, FLM, saludo po ako sa iyo, Sir. May tapang ka nga talaga. Hindi katulad ng kapelido mo. Sinungaling na duwag pa. Yung girian sa West Philippines, hindi niya kayang resolbahin. Hindi niya kayang kausapin si Xi Jinping. Pero ikaw, Mr. FLM, inagamit mo ang tapang mo para sa
pagtatanggol sa mga kababayan natin. Mabutit na po na mo si Bangag dito sa mga kasinungalingan niya. Sir, inihiling namin, dagdagan nyo pa. Ang puna ninyo kay Dayunyor, napakarami pong ginawang kasinungalingan yan. Mag-research po kayo. Tapos idagdag nyo sa susunod na video ninyo para matuwa-tuwa ho yung ating mga kababayan, madagdagan po yung kanilang mga kakampi. Kasi baka mamaya akalain nila, Marcos ito eh. Baka kakampi din niya ni Bangag. Huwag ganun, ho. Sir FLM, tulungan po natin yung ating mga kababayan. Kahit na hindi nyo po ako follower, hindi nyo po ako tagasunod, pero napansin ko po itong mga sinabi ninyo na nakakatuwa naman kahit papaano. Ayos! Kay Dayunyor, shout out sa Junior. Kamusta na ang mga kababayan nating Coast Guard na umuwi mula doon sa Skoda? Natulungan mo ba? Ikaw, nagpakasarap sa private concert ng Duran-Duran at kinabukasan meron pang panibagong concert na naman. Pero yung mga Coast Guard, walang kain, walang mainim na tubig. Diyos ko po, mga kababayan, wag na ho nating tantanan itong pagpuna sa mga kapalpakan ni Dayunyor. Ituloy-tuloy ho natin hanggang sa magising ho siya, mga kababayan. Okay, hanggang dito lang ho. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.